Wushu team sa loob ng 6 na buwan. Araw-araw din silang sumalang sa matinding pagsasanay. Pero higit sa mga nauwing medalya, malaki naman daw ang balik ng wushu sa kanila. Doon mo makuha yung discipline, respeto sa isa't isa. At sa paghahanda ngayon para sa mas malalaki pang mga kompetisyon tulad ng Southeast Asian Games, hangad ng koponan na lalo pang magbigay ng karangalan sa bansa. Na masasabi na yung Philippines can be proud na magaling sa wushu tong bansa na to. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Boxing naman tayo. Relax muna sa training si Pambasang Cavao Manny Pacquiao sa Baguio City kahapon. Pero hindi pa rin siya nagpahinga dahil naging abala naman siya sa taping at pamamasyal. Narito ang report ni James Velasquez. Dagsa ang mga tao sa paligid ng Laguna Burnham Park para masilayan ang pound-for-pound best fighter in the world. Karamihan sa kanila may mensaheng nais ipaabot para sa nalalapit na WBO welterweight title defense ni Pacman kontra kay Sugar Shane Mosley. Talaga pong guwapo. Sana po mananang na siya para sa team bansa. Sana po galingan po nila masyado para po siya hindi pa manalo. Matapos mag-taping, nakapag-relax si Pacman na sandali sa pamamangka paikot ng lagoon. Ang kanyang fans sumusunod kahit saan siya pumunta. Kinahapunan, nagsimba si Pacman. Siyempre, usual, pasalamat tayo sa Panginoon. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Oras na para sa unang chika. Narito na si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Nangunguna po sa ating chikahan for this week si Lindsay Lohan. Ayon po sa mga ulat, pinag-iisipan na ng aktres na tanggapin ng plea deal na inaalok ng Los Angeles Court kaugnay sa kanyang kasong pagnanakaw sa isang jewelry store. Kapag pumayag kasi sa plea deal si Lindsay, posibleng 19 days lamang siyang makulong. Sakali kasi ituloy ang paglilitis at matalo siya sa kaso, posibleng mahigit 1 taon ang kanyang maging jail sentence. Sa Biyernes na po nakatakdang muling humarap sa korte si Lindsay. Ilang celebrities ang dumalo sa katatapos ng 22nd Annual GLAAD Media Awards. Kabilang sa attendees ang Latin singer na si Ricky Martin na ginawaran ng Victor Russo Awards. Present din ang Canadian food critic na si Gail Simmons at American TV executive Andy Cohen. Ilang programa din ang pinarangalan sa event gaya ng True Blood na itinanghal na Outstanding Drama Series at ang 30 Rock bilang Outstanding Individual Episode. Ang GLAAD o Gay and Lesbian Alliance Against Defamation ay isang grupong tumututok sa karapatan ng gay and lesbian community sa media. Marami pa tayong pagsisikahan later. I'll be right back. Rhea? Salamat, Luan. Prince William ng Britanya patuloy ang pag-iikot sa mga lugar na tinamaan ng pagbaha sa Australia. Hindi naman naiwasang ma-starstruck ng ilang kabataan nang masilayan nila ng personal ang sikat na prinsipe. Ang ilan sa kanila nagpa-picture pa. Labis din nilang ikinatuwa ang pagiging mapagkumbaba ni Prince William. Inaasahang itutuloy ni Prince William ang pag-iikot sa Australia ngayong araw. Samantala, narito po latest sa trapiko ay atin nilaban yung Verna. Igan, salamat! Eto na po mga kapuso ang ating katrapikan at kasadaan na po muna natin ang aming kinaroroonan. So area po ng Katipunan Avenue, wala akong problema ang magkabilang lane mga kapuso. Yung pong kaliwang patungo ng Libis area, napakaganda pa rin po ng daloy ng trapiko. At yung kanan naman, patungo po ng CP Garcia at dumediretso po ng Philcoa or patungo po ng Commonwealth Avenue, wala rin hong problema. Gamit pa rin po ang ating GMA traffic system, makikita natin ang EDSA Balintawak, ang kaliwa ay patungo ng AB Bonifacio at umaakyat ng EDSA na tuloy-tuloy pa rin naman po mga kapuso at walang problema. Ang kanan naman patungo po ng norte ay tuloy-tuloy pa rin at walang ka-problem-problem. Sa ibaba po niya na yung EDSA Ortigas, yung pong nasa gitnang bahaging flyover, yan ay patungo ng Cainta Rizal or patungo ng Tipolo, napakaganda pa rin ng dalo yung trapiko. At yung nasa ibabang flyover naman po sa kaliwa, yan ay patungo ng Makati area. Nagsana po ang ating mga sasakyan, pero tuloy-tuloy pa rin. Sa kanang bahaging lane naman, medyo sa dulo, yan naman ay patungo ng EDSA Cubao, wala rin hong problema. Medyo nagkakaroon lang ho ng mahabang pila sa may EDSA Kamuning flyover mga kapuso at sa ground level. Kita naman ho natin yung kanang bahaging lane. Napakahaba na naman po ng prosesyon
Dire-diretso na po yan hanggang sa may EDSA Cubao. Pero yung mga patungo ng norte at monumento sa kaliwa, maayos pa naman ho kayo makakapagbiyahe dahil maluwag pa rin ho ang daloy ng trapiko. Lunes ngayon, siyempre hindi ho mawawala ang ating coding. Mga plaka ho nagtatapos sa numbers 1 and 2. At yan po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-iisang Reyna ng Kalsada, Lava de Ver, Smile naman dyan and Aero Fine. Balik sa'yo, Igan. At ang hirit namin mamaya, articles of impeachment laban kay Ombudsman Mercedes Gutierrez, ihahain na sa plenaryo ng Kamara ngayong araw. Lalaki patay matapos umanong barilin ng hinihinalang hold-upper sa Quezon City. Punta na po natin si Susan